Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog, Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog, Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Mark. Ako ang branch manager ng isang kilalang fast food chain dito sa Malolos, Bulacan. Sa loob ng 5 taon, ang buhay ko ay umikot na sa pag-aasikaso ng mga orders, pagtiyak na tama ang temperature ng fries, at pagmamando sa aking crew. Nakaengganyo man ang manager's title at medyo mataas na sweldo. Ang totoo ay paulit-ulit at nakakabagot na ang sistema. Hanggang sa dumating si Sarah. Si Sarah ay kinuha namin mga 8 buwan na ang nakalipas. Fresh graduate, bata, at napakaamo ng mukha. Sa simula, isa lang siyang ordinaryong crew na mabilis matuto, masipag maglinis, at laging nakangiti. Pero habang tumatagal, nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Hindi lang dahil sa ganda niya na hindi mo maikakaila, para siyang inukit, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagtingin. Yung tipong tinitigan ka niya ng matagal habang nagbibigay ka ng instruction, tapos bigla siyang ngingiti. Ako, bilang manager, ay may pamilya, isang asawa at 2 anak na nakatira sa isang simpleng bahay hindi kalayuan sa branch. Ang trabaho ko ang dahilan kung bakit nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Kaya alam kong malaking kasalanan at kasiraan ang magloko. Pero ang damdamin ko, parang isang customer na hindi mo kayang tanggihan ng order. Hindi ko maintindihan. Sa sobrang dami ng oras na magkasama kami sa shift, lalo na sa closing, para bang nagiging natural na ang intimacy na hindi pisikal, kundi emosyonal. Nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay niya, sa mga pangarap niya, at sa mga pagod niya sa shift. Nagiging komportable siya sa akin at ako naman, nahuhulog sa kanyang innocence at vulnerability. Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng pagpupunas ng lamesa. Hating gabi na, tapos na ang lahat at kami na lang ang naiwan. Nag-aayos siya ng mga upuan nang aksidente siyang nadulas dahil sa tubig na tumapon. Hindi naman siya naapektuhan, pero dahil malapit ako, mabilis ko siyang inalalayan. Nang magdikit ang mga braso namin, nagkatinginan kami. Hindi ko inalis ang tingin ko at hindi rin siya bumitaw. May ilang segundong katahimikan na punong-puno ng tensyon. Doon ko naramdaman ang matinding init ng emosyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang tibok ng puso ko, parang isang malaking blender na humalo sa kaba at pagnanasa. Ingat, Sarah, ang tanging nasabi ko habang inayos ko ang balikat niya. Salamat, Sir Mark, bulong niya. Pero hindi na siya ngumiti. Seryoso ang kanyang mga mata. At doon ko nabasa ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang parehong init na nararamdaman ko, nararamdaman din niya. Mula noon, nag-iba ang interaksyon namin. Ang mga sulyap, naging matagal. Ang pag-uusap, naging may double meaning at pabiro. Ang simpleng pag-abot ng gamit, naging pagkakataon para magdikit ang balat. Naging masalimuot, para kaming naglalaro ng apoy sa loob ng isang kusinang punong-puno ng langis. Alam naming delikado, pero lalo kaming ginaganahan. Isang Biyernes ng gabi, ang araw na ito ay matinding rurok ng aming forbidden desire, super peak hour. Punong-puno ang dining area at lahat kami ay stress. Ako, abala sa pag-aayos ng mga order na na-miss out. Si Sarah naman, nasa counter at nagpapalamig ng ulo. Maya-maya, nakita kong pumasok siya sa staff restroom.
Ang pangalawang banyo na bihira gamitin ng mga staff, kadalasan ay yung nasa likod ng kitchen. Nagbigay ako ng ilang utos at nagdahilan ako na mag-ihi. Naglakad ako papunta sa staff restroom. Hindi ako kumatok. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko si Sarah, nakasandal sa pader at parang nagpapahinga. Nagulat siya. "Sir Mark, akala ko ba Hindi niya na ituloy ang sasabihin niya. Mabilis kong inikot ang susi at nilak ang pinto. Ang liwanag ng neon tube sa banyo ay nagpatingkad sa kaba namin. Lumapit ako. Ang pamilyar na amoy ng hand soap at disinfectant ay pinalitan ng amoy ng fragrance niya. Hindi ko na kaya, bulong ko. Hindi ko na kaya na magpanggap na wala akong nararamdaman. Ang sumunod ay isang mabilis at matinding eksena. Hindi na kailangan ng salita. Bago pa siya makapagsalita, sinunggaban ko na ang mga labi niya. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa akin. Ang una naming halik ay hindi matamis. Ito ay gutom, desperado, at matindi. Alam naming mali. Pero sa sandaling yon, ang tanging alam namin ay ang isa't isa. Ang ingay ng mga customer sa labas, ang tunog ng bell ng order, at ang sigawan ng mga crew, lahat ay nawala. Ang mundo namin ay lumiit sa loob lang ng maliit na cubicle na yon ng banyo. Doon namin binuo ang aming unang matamis na bawal. Mula noon, naging pattern na ang lahat. Ang aming mabilis at sikretong tagpo ay nangyayari sa pagitan ng mga shift, sa oras ng closing, o kung kailan ko siya maibubukod. Ang banyo ng staff ay naging aming santuwaryo. Minsan, sa storage room, sabi nila, ang storage room daw ay malamig at madilim. Pero sa amin, ito ang pinakamaiinit at pinakamaliwanag na lugar sa buong fast food chain. Sa likod ng mga karton ng napkin at plastic cups, nagtatago kami mula sa buong mundo. Alam naming nagiging unprofessional kami, pero hindi namin magawang pigilan ang sarili namin. Sa trabaho, siya ang crew at ako ang manager. Sa sikreto, pantay kami. 2 taong naghahabol sa isang pagnanasa na hindi namin kayang labanan. Ang problema ay, ang ganitong uri ng relasyon ay parang expired na pagkain. Sa simula, masarap. Pero sa huli, magbibigay ito ng matinding sakit. Unti-unting nagbago ang ugali ni Sarah. Naging possessive siya. Nagsimula siyang mag-text sa akin. Kahit nasa bahay na ako, nagtatanong kung nasaan ako o kung ano ang ginagawa ko. Nagsimula siyang maging malapit sa akin, sa harap ng ibang crew. Nagbibigay ng mga innocent touches na tanging kami lang ang nakakaalam ng ibig sabihin. Ang ibang crew, nagsimula ng magtanong-tanong. Ramdam ko na ang mga sulyap at bulong-bulungan. Ang malolos ay maliit na lugar lang. Isang hapon, habang nag-i-inventory ako, lumapit sa akin ang isa naming matandang cook, si Aling Tess. Matagal na siyang nagtatrabaho sa branch at parang pangalawang ina ko na siya. "Mark," mahinang sabi niya, "alam kong manager ka at alam kong may pamilya ka. Sana naman, wag mong sayangin ang lahat ng pinaghirapan mo." Hindi niya binanggit si Sarah, pero alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Ang kaba ko ay parang yelo na tumulo sa aking likod. Alam na nila. Nagsisimula na ang pagbagsak. Wala po akong ginagawang masama, Aling Tess. Pagtatanggi ko, pero alam kong hindi ito totoo. "Mark, kitang-kita namin ang tingin niyo sa isa't isa. Ang mga late night talks ninyo at kung paano kanya tingnan. Sa trabaho, may linya. Huwag mong sirain ang buhay mo at ang buhay ng batang yon." Ang sinabi ni Aling Tess ay parang sampal sa mukha. Nag-uumpisa akong makaramdam ng matinding pagsisisi. Naalala ko ang asawa ko, ang mga anak ko, ang pagmamahal na ipinapakita nila at ang tiwala nila sa akin. Ang matamis na bawal ay unti-unting nagiging mapait na katotohanan. Kinabukasan, kinausap ko si Sarah. Hating gabi, nasa storage room ulit kami sa likod ng mga sako ng bigas. Ang hangin ay mabigat at may alikabok. "Sarah, kailangan na nating itigil ito," mariin kong sabi.
Nagulat siya. Tiningnan niya ako ng matagal at may luha na nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Mark, bakit? Dahil ba kay Aling Tess o dahil sa asawa mo? Dahil ito sa atin, Sarah. Mali ito. Manager ako. May pamilya ako. Kung malalaman ito ng head office, masisira ang career ko. Masisira ang pamilya ko. At ikaw, masisira ang reputasyon mo. Pero totoo ang nararamdaman natin, hindi ba? Halos pasigaw niyang tanong, ikaw ang nagturo sa akin ng ganong damdamin. Ikaw ang nagpahulog sa akin. Oo, totoo. Pero may mga damdamin na kailangan nating isakripisyo para sa mas malaking bagay. Patawarin mo ako. Sarah, hindi dapat ito nangyari. Hindi siya sumagot. Tumulo ang kanyang luha. Lumabas siya ng storage room nang hindi nagsasalita at iniwan niya ako doon, kasama ang libu-libong pagsisisi. Ang sumunod na linggo ay naging impyerno. Si Sarah ay hindi na nakikipag-usap sa akin, maliban kung tungkol sa trabaho. Ang kanyang sigla at ngiti nawala. Ang iba pang crew, ramdam na ang lamig sa pagitan namin. Hindi nagtagal, nag-resign si Sarah. Wala siyang ibinigay na dahilan sa akin, ni isang sulat, wala. Isang umaga, hindi na lang siya pumasok. Ang pag-alis niya ay parang pagtanggal ng isang cancerous na parte sa aking buhay. Masakit, pero alam kong kailangan. Nagpatuloy ang buhay. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Mas naging attentive ako sa asawa at anak ko. Sinubukan kong ayusin ang mga nasira ko sa loob ng sarili ko. Pero ang matamis na bawal na yon ay nag-iwan ng permanenteng marka. Tuwing dadaan ako sa staff restroom, tuwing nag-iikot ako sa storage room, ang bawat sulok ay may alaala ng aming tagpo. Ang bawat amoy ng hand soap at disinfectant, bawat tunog ng barya sa cash register ay nagpapaalala sa akin ng kasalanan at pagnanasa na halos sumira sa aking buhay. Natuto ako ng isang napakamahal na leksyon. Ang bawal ay laging matamis, pero ang kapalit ay laging mapait. Walang shortcut sa buhay at walang sikretong hindi nabubunyag. Ang tiwala ng pamilya at ang integridad sa trabaho ay mas matimbang kaysa sa anumang panandaliang kasiyahan. Ngayon, manager pa rin ako. Mas maingat, mas matatag. Pero hindi ko makakalimutan ang babaeng nagturo sa akin kung gaano kasakit ang magmahal ng mali. Mga ka-confess, at iyan ang kwento ni Mark, ang manager na nahulog sa tukso ng kanyang crew sa isang fast food chain sa Malolos, Bulacan. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagdalo sa aming kwento. Sa bawat kwento, may aral tayong matututunan. At sana, ang kwento ni Mark ay magsilbing paalala na ang pag-iingat sa sarili at pagpapahalaga sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang panandaliang matamis na tukso. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit, mabibigat at makabuluhang kwentong siguradong tatama sa damdamin. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, mga ka-confess, ingat at manatiling tapat. Maraming salamat.